Kai Express, dahil kay Kai Soto, may unbeatable weapon ang Gilas Pilipinas sa gitna. Ang parehong klase ng dominanteng sentro na nagpahari sa China at Iran sa Asia. Tingnan natin ang history sa apat na FIBA Asia Cup appearances ni Yao Ming mula 1999 hanggang 2005. Nagtala ang China ng napakalupit na 29 wins at 0 losses, apat na championships, habang tatlong sunod-sunod na tournament MVP ang nakuha ni Yao. Iran naman noong 2013, perfect 9-0, champion, at si Hamid Haddadi ang MVP matapos mag-average ng 18.8 points at 10 rebounds. Sa final kontra Pilipinas, sumabog pa siya sa 29 points and 16 rebounds. Ngayon, nasa gilas na ang ganitong klase ng sandata kay Kai. Sa huling Asia Cup qualifiers niya, 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists, and 2.3 blocks ang kanyang average, with a massive 25.3 efficiency rating. Ibig sabihin, hindi lang scorer si Kai, kaya niyang magdala ng offense, magpasa kapag nag-collapse ang depensa, linisin ang rebounds at protektahan ang ring. At ito ang pinakabagong development, bumalik na si Kai sa Gilas Camp at diretso ang description ni Coach Tim Cone, game changer. Si Kai mismo ang nag-post sa social media ng "You know what time it is?" kasabay ng pagbabalik niya sa national team. Kapag mainit ang gilas, lalo silang lumalakas kay Kai, pero kapag hindi pumapasok ang tres, nasisira ang plays at kailangan ng isang player na gumawa ng paraan. Andyan ang 7-3 center. Ibigay ang bola kay Kai at hayaan ang laki, skill at two-way dominance niya ang magdala sa gilas. Dito talaga nagiging napakalakas ng value ni Kai. Kasi sa basketball, maganda ang sistema kapag gumagana, maganda ang ball movement kapag pumapasok ang tira, maganda ang spacing kapag mainit ang mga guards. Pero alam naman natin, darating ang laro na hindi pumapasok ang tres, sarado ang driving lanes, kinakain ang shot clock, at kailangan mo ng isang player na kayang gumawa ng sariling advantage. At yan pumapasok si Kai. Hindi simpleng matangkad na sentro si Kai, may offensive package siya na pwedeng gawing sandalan ng gilas, may soft touch sa loob, may hook shot, may controlled finish, may ability tumapos sa traffic, may offensive rebounding at may passing na bihira mo makita sa ganitong kalaking player. Sa apat niyang laro sa 2025 Asia Cup qualifiers, nagtala siya ng 62 points, 50 rebounds and 15 assists. Sa laro kontra Chinese Taipei, gumawa siya ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists and 3 blocks. Kontra New Zealand naman, 19 points, 10 rebounds and 7 assists. So pakinggan niyo ulit yun. 7 assists mula sa isang sentro. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng basta i-double team si Kai at isipin tapos na ang problema. Kapag nilapitan siya ng dalawang defender, kaya niyang makita ang open teammate. Kapag single coverage, pwede niyang gamitin ang haba at touch niya sa loob. Kapag nagmintis ang unang tira, may chance pa siyang kunin mismo ang offensive rebound. Kaya ang problema ng depensa, hindi natatapos sa unang move ni Kai. At meron tayong napakalakas na international proof kontra Latvia sa Olympic qualifying tournament. Gumawa si Kai ng 18 points at 8 rebounds habang 7 out of 10 sa field. Gilas won that game, 89-80, laban sa isang European opponent na may size at physicality. Yan ang gusto nating makita sa isang dominanting big man. Kapag tumataas ang level ng competition, may laro pa rin siyang pwedeng sandalan. At ito mismo ang dahilan kung bakit swak ang comparison kina Yao Ming at Hamid Haddadi. Hindi dahil kailangan natin gawing subject sina Yao at Haddadi. Supporting proof lang sila sa isang matagal ng winning formula sa Asia. Kapag meron kang dominanting center na kayang gumawa ng sariling puntos at kontrolin ang loob, hindi mo kailangang manalo sa perimeter sa bawat possession. Noong 2003, si Yao mismo ang nanguna sa buong Asia Cup sa scoring sa 22.9 points per game habang nag-champion ang China. Noong 2013 naman, Haddadi led the entire tournament in scoring at 18.8 points habang perfect 9-0 ang Iran. At ngayon nasa Pilipinas ang ganitong klase ng interior weapon kapag gumagana sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Scottie Thompson at mga shooters, mas mahirap bantayan si Kai dahil hindi pwedeng iwanan ng depensa ang perimeter. Pero kapag hindi gumagana ang lahat, mas nagiging valuable si Kai dahil hindi nawawala ang height niya, hindi nawawala ang reach niya,
at hindi nawawala ang kanyang touch sa paligid ng rim. Kahit malamig ang shooting ng buong team, andyan pa rin ang pinakamataas na percentage area ng basketball court, ang paint, at doon kayang maghali si Kai. At eto pa, hindi lang puntos ang ginagawa niya. Dahil malakas siyang rebounder, kaya niyang kumawa ng second possession mula sa sariling mintis. Sa qualifiers, 11 sa kanyang 50 rebounds ay offensive rebounds. Ibig sabihin, kahit hindi perfect ang unang tira, may pagkakataong buhayin ni Kai ang possession at bigyan ang Pilipinas ng panibagong chance. Kaya napakalaking bagay ng pagbabalik niya ngayon. Bumalik siya sa training matapos ang halos 2 taong pagkawala sa gilas at ilang araw lang matapos yun, nakalaro na siya sa build-up kung saan tinalo ng national team ang Korean club Mobis Phoebus 81-76. Isa sa pangunahing objectives ng tune-up ang reintegration ni Kai sa sistema. At kapag maayos ang sistema, sandata si Kai. Kapag nagulo ang sistema, sandata pa rin si Kai. Kapag hindi gumagana ang outside shooting, may post presence. Kapag nauubos ang shot clock, may malaking target. Kapag kailangan ng extra possession, may offensive rebounder. At kapag kailangan ng gilas ng isang player na kayang gumawa ng offense, kahit pumalpak ang lahat sa paligid niya, andyan ang pinakamalaking advantage ng Pilipinas, si Kai Sotto. Kaya, mas lalo pang lumalakas ang argumento kapag pumunta tayo sa kabilang dulo ng court kasi ang tunay na dominanting sentro ay hindi kailangang maka 20 points gabi-gabi para kontrolin ang laro. Minsan, siya ay sapat na dahilan kung bakit hindi makaporma ang kalaban sa loob at dito sobrang valuable si Kai. Sa Asia Cup qualifiers, 12.5 rebounds at 2.3 blocks kada laro ang averages niya. Sa 4 na matches, umabot siya sa 50 rebounds at 9 na blocks. At hindi lang ito magandang numero sa papel kapag may player kang ganyan kalaki sa ilalim. Nagbabago ang paraan ng pag-atake ng kalabang team. Ang guard na sanay dumiretso sa ring, kailangan ng isipin kung paano niya ilalabas ang bola sa ibabaw ng napakahabang defender. Ang big man na sanay kumuha ng easy basket, kailangan ng makipag-agawan sa taas at haba ni Kai. At kapag mintis ang kalaban, napakalaki ng chance na si Kai mismo ang tatapos ng possession sa rebound. Dito pumapasok ang parehong klase ng impact na nakita noon sa dominanting China. Ayon mismo sa FIBA, noong 2001, naging centerpiece na si Yao at tumulong siyang gawing halos bawal pasukin ang paint habang dinudurog ng China ang opposition at nagtapos na champion. Sa 2013, Iran naman, si Haddadi hindi lang 18.8 points ang average, meron din siyang 10 rebounds kada laro at sa championship kontra Gilas, 29 points and 16 rebounds ang kanyang ibinagsak. Yan ang klase ng big man na pwedeng magdikta ng isang buong tournament.